Nako, gulo yata to. Senator Rodante Marcoleta, anumang oras ay aarestuhin na. No, anytime, baka mamaya, baka bukas, o baka maya-maya lang konti, no? Ganito po talaga ang kanilang plano, no? Okay, sige, panalo kayo ngayon. Akala nyo lang yun. Di ba? Akala lang nila panalo sila. Kasi partida na yan, nasa kapangyarihan kasi sila. No? Kung talagang ayaw nyo mahuli, ay kung talagang ayaw nyo na talagang gusto nyo talagang mapalagot itong flood control issue na to, hindi nyo papahuli si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Kasi isa siya sa mga lumalaban sa mga maanumalyas dito sa Pilipinas. Akala ko ba mahiya naman kayo? Di ba? Ba't nabuo yung salitang mahiya naman kayo? Akala ko ba katuwang nyo si Senator Dante Marcoleta? Bakit wala namang ginagawa si Senator Marcoleta? Sinisiraan niya na ba kayo? Tinitira niya ba kayo? Hindi naman Natural may big fish. Di ba? Oh, sisihin nyo si Boying. Bakit? Kinasuhan si Romualdez. Nakasuhan ng plunder si Romualdez. Hanggang ngayon, wala pa nga eh. Oh, tama si Senator Marcoleta. Naglabas siya ng chart, di ba pinakita niya? Nakaraan niya, alam mo pinakita niya nakaraan? Yung partial, di ba kay Pinky may partial? Sila ni Aimee meron report din na kung saan may diagram na andun yung mukha ni Romualdez sa ano, may big fish, may pinakaulo. Oh, wala na problema doon. Not ikaw, naniniwala ka bilang speaker of that House at chairman ng appropriation. Ang chairman ang chairman ng appropriation may kaso. Tapos yung nasa baba may kaso. Pero yung pinaka big fish wala. Naniniwala kayo sa sinabi ni Lacson na walang big fish? Naniniwala kayo? Walang ganon, no? At ito ang pinaka-root na kung saan bakit si Senator Marcoleta maraming galit. Hindi, wala akong maisip na galit eh. Exempted na lang doon sa mga napasaran niya yung isang istasyon, ayaw sa kanya, dahil niya nakikipag-debate lagi, okay yon, granted, bilang tao yon, bilang naiinis ka sa kanya. Pero maliban sa paggogobyerno, sa imagine niyo mula ngayon, may naisip ba kayong ginawa ni Senator Marcoleta na labag sa tuntunin or ikagagalit ng sambayan ng para sa gobyerno? Wala naman Lumaban ba siya sa inyo? Hindi lumalaban. Lumalaban siya sa korupsyon. Ang nakaaway niya lang si Pinky. Bakit? Kamo. Kasi si Pinky, tila nagtatakip dito sa flood control issue. Biruin mo, hindi ba pagkatakip yun? Di ba yun na masabihan ka pagkatakip eh? Kaya hindi ka mag-imbisiga ng 9 na buwan eh. Di ba? Totoo, hindi. Oh, anong kinagalit nila kay Marcoleta? Walang ibang dahilan kundi doon ka mapupunta sa pagtatanggol niya dito sa maanumalyang flood control na talagang ipinupurso niya na matuklasan ito. Yun lang naman eh. Kakasuhan nyo ng invento? Invento to eh. Ipaliwanag. Marami ako nakadebate sa sa group chat, sa mga ang dami kahit sa personal. Hindi manalo lahat eh. Bakit? Tinatanong ko sila eh. Ipaliwanag mo sa akin paano naging plunder yung isang private citizen na nagbigay ng pera na hindi naman galing sa gobyerno. Paano naging plunder yun? Tapos, absuelto sa sose. Hindi niya kaya ipaliwanag eh. Kahit minsan abogado nakatalo ko minsan, abogado na hindi naman masyado ganun pero hindi niya mapaliwanag eh kung paano yung tanong ko eh. Di ho ba? Alam niyo mga kaibigan, dito po ay talagang ayaw na nila matuklasan. Sabi ko nga sa inyo eh, may mga vlogger ngayon kumikilo sa BBM, nakapagtataka, asa na punta? Ito, tuturuan ko kayo Pag sa social media, tinanong kayo, binatikos kayo, ganyan-ganyan. Isa lang nasagot nyo sa kanila. Hindi naman 18 ba rin ang usapan dito eh. Nasaan ang 1 trilyon na nawala? Ganun-ganun na lang yon. Nasaan yung 1 trilyon? Sige, sabi ko nga sa inyo, palagay natin hindi kasama 18 manis dito. Walang sino man dito lumabas. Nasaan ang 1 trilyon? Iba yung pala sabihin, imagination lang yung sinabi ng Pangulo na 5,500 flood control tapos napatunayan ghost project. Sa panahon niya, ibig nyo pala sabihin, imagination niya lang yon. Ibig nyo pala sabihin, kaya binabaha yung kada lungsod, imagination lang namin lahat yon. Ibig sabihin yung in-announce na nakaraan, talagang trilyon na walang pera. Imagination lang ba lahat yon? Kayo sumagot. Sige, itapo na natin ang 18 Marines. Kalimutan na natin yung mga yan. Kayo mismo sumagot. Nasaan na? Mag-iimbestiga ba kayo? Hindi na. Si Kiko na ang ngayon, Blue Ribbon Chairman. Okay, granted. Ito, ko sa inyo huwag kayong maniniwala na si Kiko, ito hindi ko pinatatanggol si Kiko parehas tayo.
Reviewin nyo ang video ng 18 Marine mula agahapon dun sa Double Gem sa EDSA. Walang sinabi sila baligod na si Kiko Pangilinan ay kasangkot at nabigyan ng maleta. Ewan ko ba't react si Kiko Matching. Walang sinabi doon. Pinakita lang picture niya. Ha? Sabi niya nila masama ba na magpa-picture? Hindi masama magpa-picture. O ito, tanong, masama ba magpakita ng picture mo naka-public? May binanggit ba sila baligod at sila may defensor o 18 Marines labang kay Kiko? Walang binanggit. I-review nyo. Walang binanggit. Fake news yun mga nagbabalita na meron daw binanggit na si baligod. Anong sabi ni may defensor? Dito sa pinakita picture ni Kiko. Anong sabi ni Mike Defensor? Dito ba sa picture na to? Sino makapag-explain? Wala nagtaas ng mali, wala nagtaas ng 18 Marines. Tama? Tapos may isang nagtanong ulit si Mike Defensor. Sige, sino yung mga naka-life vest doon sa likod ng litrato? Yan yung MADC. Mitsubishi Aviation Development and parang ganun yung MADC na tauhan ni Saldi yung nasa likod na yon. Na okay lang naman kasi wala naman sinabi, walang masama. May sabi bang nag-deliver kay maleta sa kay Kiko? Wala. Masama ba yung sinabi na tauhan ni Saldi yung nandun sa likod? Wala. Anong masama? Ba't galit na galit si Kiko Matching? Bakit galit na galit ang taga-suporta nyo? Walang sinabi. Kahit i-review nyo ang video, pinanood ko ang gabi, napuyat ako. Wala ako nakita na sinabi na si Kiko Matching ay binigyan ng maleta. Sabi niya ni Mike Defensor, ang sabi ni Mike Defensor, wala dito. Wala naman. Okay, fast forward na natin. Fast forward na, ibig sabihin lumaktaw napakarami kasi fast forward Mayroon ba naman fast forward konti lang. Pag sabi fast forward, malayo doon sa pinag-usapan. At ang binanggit, doon sa fast forward nila, nilipat yung, naka-PowerPoint sila Tama? Nilipat na yung picture, isang maleta. Sabi, magkano tong maletang ito? 50 to 70 million. Alam mo, ginawa ng mainstream media? Ipinagdikit yung statement ng kay Kiko, pati yung pagbibigay ng maleta. Mali, walang sinabi ang 18 Marines na nagbigay ng maleta kay Kiko. Kahit i-review nyo. Timburi mo sa 1 milyon, 3 milyon, 4 na milyon nagko-comment. Wala akong nakita. Ako lang nakapagpaliwanag ng ganun. Ewan ko bakit ano nangyari sa mga BBM, sa mga DDS, sa mga Lenin supporter. Bakit hindi nyo natutuklasan yung ganun? Isa na napatunayan ko. Buti na lang nandito tayo ang inyong lingkod. At nakapag-i-explain ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga tao. Biruin mo, ako lang nakatuklas nun. Walang sinasabi ang 18 Marines na si Kiko binigyan ng pera. Wala. Ipinakita yung picture na yun kasi yung nasa likod nila, yun yung tauhan ni Saldi. At walang problema kahit tauhan ni Saldi yun kasi hindi naman dama yung mga aviation yun. Hindi kasama sa mga nagakot yun. Ang kasama sa mga nagakot, etong 18 Marines. At sasabihin ni Kiko, nadadamay siya. No! Walang binanggit na masama sa kanya. Actually, minasama niya. At yun ang katunayan na wala siyang maleta. Kasi pinakita ng 18 Marines at walang sinabi sa kanya. Ibig sabihin, hindi nag-react ang 18 Marines para bigyan siya ng maleta. So, ibig sabihin, walang maleta siya. Tapos nagalit sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ligaw na sila dahil sa tindi ng galit nila. Ako, ganito lang ako, sabi nila, galit ako magsalita. Hindi ako galit magsalita. Style ko to. Kaya nga hindi ako naliligaw sa magsalita Kaya nasa katinoan ako ng pag-iisip Dahil hindi ako galit Easy lang ako kasi alam ko anong nangyayari. Di ba? Ito na nga, si Senator Dante Marcoleta. Ano man ang oras, kalimutan natin yan kay Kiko. Basta sinabi ko sa inyo, walang sinabi na binigyan si Kiko ng maleta. Yan ang akin Ewan ko lang sa review nyo, sa video. Ewan ko lang may nagseta ulit si Mike, nagpaliwanag at meron si Kiko. Pero walang ganun. Wala ako nakita. Ito na nga. Kalimutan natin muna yan. Dito tayo kay Senator Marcoleta. Ito na nga kay Senator Dante Marcoleta na kung saan talagang huhulihin na nila. Hindi ko alam kung pagkatapos nito, mamaya huhulihin na siya. Warrant of arrest. Kasi dalawa lang yan yung ginagawa niya sa pag-iimbestiga, huhulihin siya. Ngayon, tapos na ang pag-iimbestiga, mapapalitan ng leadership, maaari din na siya hulihin. Pero uhulihin pa rin kasi gusto mabawasan ang bilang ng senador na boboto kay Sara para hindi ma-impeach. At para ma-impeach talaga si Sara, pabababain. Di ba dati 16? Ngayon gagawin yata ng 14. In-expelled nila si pa-suspension yata kay Jinggoy, plunder kasi automatic. Pag ito kinaso nilang plunder, suspension din to.
So, ibig sabihin, ilan na lang ang Senado? Magiging 14 na lang ang pwedeng boto at ma-impeach nila si Sara. Yan ang nakikita ng mga nasagap nating balita. Yan ang nakikita nila. Di ba? Ganyang katitindi itong mga to. Okay, walang problema. Impeach nyo si Sara kung gusto nyo impeach si Sara. Kung talagang nagnakaw si Sara, wala tayong magagawa. Tapatin ko kayo. Wala tayong magagawa. Pero dumaan sana sa magandang proseso at sa tamang paraan. Di ba? Walang problema. Sige, ma-impeach. Pero yung flood control, papayag kayo, mga kababaya. Walang kalaban-laban ng Pilipino na nakuhaan ng pera. At ganito-ganito na lang ginagawa nila. Hindi naman 18 months ang pinag-uusapan nito, yung flood control issue eh. Ba't hindi kayo nag-iimbestiga? Anong sabihin ko sa kanila na, oy, ba't di kayo nag-iimbestiga? Alam mo sagot sa akin ng vlogger? Ha? Sagutin ba naman ako ng vlogger na bakit? Totoo ba siya sabi ng 18 Marines? Sagutin ko rin. Bakit? 18 Marines lang ba rito? Umiikot ang ebidensya? Bakit? Ano ba trabaho ng Blue Ribbon Committee? Ang Blue Ribbon Committee, search nyo anong trabaho. Mag-imbestiga ng mga tiwaling gobyerno at yung mga nakuha ng pondo para sa bayan. Tapos ang gagawin mo, tititigan mo lang. Wala kang investigasyon, wala kang malawakan. Hindi ko pinag-uusapan ng 18 Marines dito. Mag-imbestiga ka. Pero wala kang nangyayari. Di ba? Halatang halata talaga ayaw nila ang investigasyon. Dinadala nila ako sa usapan, hindi naman kasi totoo 18 Marines eh. Ano pakialam ko sa 18 Marines? Sabi ko, ang usapan dito yung investigasyon. Huwag mo isingit ang 18 Marines. Hindi ka nga naniniwala sa 18 Marines, ba't isisingit mo? Sabi ko sa kadebate ko agabi, kasabi ko sa diskusyon ko agabi, ba't mo sinisingit yung 18 Marines sa usapan natin? Hindi ka nga naniniwala sa 18 Marines, hindi kaya kayo naniniwala eh. Ang sabi ko, bakit ayaw nyo mag-imbestiga sa administrasyon? Ba't ayaw? Ano mo sagot niya? Ewan ko, tanungin mo. Biruin mo, ako pa pagkapatanungin mo. Di ba? Pagkatapos mo ako hamunin, tapos sasabihin mo, hindi ewan mo. Yan ang hirap sa kanila. Di ba? Hindi kasi katwiran ang nanghihibabaw sa kanila. Kung katwiran ang nanghihibabaw sa kanila, kahit anong tanong at kahit mahirap ang tanong, masasagot mo. Simple lang tanong ko eh. Bakit hindi kayo nag-iimbestiga? Sagutin ba naman ako dahil ang 18 Marines hindi totoo? Ano kinalaman ng 18 Marines dyan? Ang sabi ko mag-imbestiga. Di ba? Ganito rin to. Anong bakit di kayo nag-iimbestiga? Kiko, sige, granted, reset ulit. Ikaw na, Blue Ribbon. Total, hindi ka naman nabigyan ng maleta eh. Di ba? Ganito na lang. Huwag kaagat hindi nabigyan ng maleta. Wala sinasabi ang 18 Marines doon. Ikaw na ang Blue Ribbon, sige, granted, respeto ka namin. Ipatawag mo lahat. Malawak ang investigasyon na kailangan. Baka 18 Marines lang gagawin mo patawag. Hindi mo ipapatawag lahat ng pinangalanan. Tapos sasabihin niyo, hindi totoo 18 Marines. Paano 18 Marines lang umiikot ang mundo nyo? Kung ako, chairman ng Blue Ribbon, hindi lang 18 Marines ipapatawag ko, pati yung mga congressman na pinangalanan. Ipapatawag ko, tatanungin ko sila para malawak yung pag-iimbestiga. Hindi eh. Ipapatawag nila 18 Marines lang. Itong sila Erwin. Tapos pag hindi pumunta, galit sila. Paano? Yun lang pinatawag nila. Ba't ayaw nyo magpatawag ng iba? Di ba ganun ang logic nun? Pakinggan natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag. Ito talaga nakakalungkot. Pero may babala ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. Kung babasahin mo comment section ni Senator Marcoleta, sa post niya to, nagbababala yung mga mga taga-suporta niya eh. Ayun, di mo kayo pigilan nyo, taong bayan yun eh. Pumunta kayo sa page niya at tignan mo yung mga nagko-comment doon. Ano sabi nila? Try nyo. Try nyo hulihin si Senator Marcoleta. Magkakaalaman tayo. Sabi, try nyo. Doon talaga mangyayari mga hindi nyo inaasahan mangyayari. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari na yun. Huwag naman sana gulo. Huwag naman sana. Kasi ayaw naman natin nun talaga. Diba? Gulo sa katwiran pwede. Rambulan sa katwiran pwede. Hindi naman kasi lahat ng gulo away eh. hindi pala lahat ng away eh magulo. May nag-aaway na, masinsila nag-uusap. Di ba? May ganun. Di ba? Kaya dito, nagbabala yung mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. Pag yan hinuli nyo, magkakaalamanan. Kayo na bahala mag-isip doon kung ano yun. Pakinggan natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang
flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado. Palusot lang yun. Palusot lang yun. Ang daming kapulisan nagsasakripisyo sa kainitan. Ibig sabihin malulusutan. Security threat daw. Nagpaikot pa sa buong Senado ng mga aso para amuyin kung may mga nagtanim na kontrabando doon. Biri mo ganun kaseryoso ginawa nila para mas mapapaliwala yung mga tao na talaga may threat ang Senado. Para maiwas malihis na isipan ng mga tao na talagang ginawa lang nila ang threat kuno para malihis at hindi na makapag-imbestiga sila si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Okay lang, at least sila may defensor sa Double Gem na ihayag. At doon sa paghahayag niya, mag-imbestiga na malawak para malaman kung totoo siya sabi. Hindi pa naman tapos eh. Hindi pa naman kagaya ni Arn. Kayo ba papayag kayo bilang viewers? Maniniwala na lang kayo sa 18 Marines? Maniniwala na lang kayo na pinagbintangan si Arn? Tanungin kayo, tapatan kayo. Mga Duterte, mga Lenny, mga BBM. Papayag ba kayo na ang isang tao pinangalanan, ayun na kagad yon? Hindi. Ano mas maganda? Ano mas maganda? Ipatawag isang malaking investigasyon. Anong ginawa ng mga nakaraang Blue Ribbon Chairman? Hindi pinatawag. So, anong isipin ng taong bayan pag hindi pinatawag? Di yung sinabi ng 18 Marines, talagang pawang totoo. Yun ang iisipin nila eh. Tama, mali. Yun ang iisipin nila eh. Ayaw namin isipin na totoo sinasabi ng 18 Marines. Pero, yun ang inihingi ng pagkakataon dahil hindi nyo sila pinapatawag. Ano meron? Di ba? Common sense na lang eh. Nagsabi yung isang tao sa'yo ng kasalanan. Okay, granted. Patunayan mo yan. May ebidensya ka? Alika, magharap tayo sa isang hearing ng opisyal ng Blue Ribbon. Magharap tayo. Bakit Blue Ribbon? Alam mo, sagot ng iba? Bakit hindi nyo i-demanda 18 Marines? Hindi nyo i-demanda yung mga tao, yung mga opisyal, i-demanda nyo. Ba't i-demanda? May Blue Ribbon niya, may Blue Ribbon pa, mag-iimbestiga. Ano yung ba trabaho ng Blue Ribbon? Ha? Hindi naman tong away individual ng kapitbahay eh. Napupunta ka sa Blue Ribbon eh. Ang Blue Ribbon, ang nilulutas nito, yung mga tiwaling gobyerno ng mga nanguha ng pera at ang pondo ng kaba ng bayan na inapektuhan. Ito ang Blue Ribbon papasok sa Blue Ribbon. Nangyari ba to sa panahon natin? Oo! Kitang-kita natin eh. Sino mangingialam? Barangay tanod ba sa barangay mo? Irereklamo mo ba yung mga kumuha ng maleta sa barangay mo? Sa Blue Ribbon ka pupunta. At ito na nga dapat inaasahan yung Blue Ribbon. Di ba? Mga tuwiran naman tayo, konting aral naman tayo mga kababayan. Kaya tayo nawawala sa talino eh. Di ba? Ito, makapagtututol ba sa sinasabi natin, hindi na kayo tutulan to. Parehas tayo dito. Di ba? At ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. Hindi natuloy. Di ba? Hindi kasi totoo yan eh, kaya hindi natuloy eh. Porkit ba hindi totoo, hindi matutuloy? Saan mo nabasa yun? Saan mo dyaryo, psychology, science, Bible, na kapag hindi totoo, huwag mo ituloy. At huwag ipatawag kasi hindi totoo. Saan nyo kinumpara? Anong batas? Anong resolusyon? Sarili nyo lang haka-haka. Yan ang mahirap. Sa sariling haka-haka lang. Sa sariling pamantayan. Sa sariling narinig lang kung saan-saan. Hindi dapat lahat tayo may pinagbabatayan.
Kapag doktor, libro ang pinagbabatayan ng medical. Pag sa buhay-buhay na to, based on science tayo. Kaya nga pag sa IT, study of, di ba sa IT, pinag-aaralan yung mga computer, mga parts ng computer, mga program, Bachelor of Science. Tama? O ano pa yung mga, di ba lahat may Bachelor of Science na? BS. Lahat may science kasi dito sa mundong ito, science tayo umiikot. Tama? Ibig sabihin, mag-aaral ka talaga. Pag-aralan mo lahat ng bagay. Itong mga to, nag-aral ba itong mga to? Hindi ko alam, Dapat babase ka dun sa may batayan ka. Kung sa preacher ka naman, Bible ka babase. Kaya pala, yung isang matandang tulpo, ang tawag kay Senator Marcoleta, dinuguan. Pambabastos na sa Panginoon Diyos, hindi nila binabastos ang INC, tandaan nyo, hindi INC ang binabastos nila o ang isang Muslim. Kasi bawal din dinuguan sa Muslim O dating daan kasi bawal din ng dugo. Yan sa turo ni Brother Eli Soriano, bawal din ang dugo dyan. At bawal din sa mga ibang relihiyon, sa mga kagaya ng Saksi ni Jehovah, bawal din dyan. No? At yung sabihin ng matandang tulpo na dinuguan, at hindi naman relihiyon ang iniinsulto niya Alam mo sino? Diyos ang iniinsulto niya. Bakit? Ang nag-utos nun, hindi ang INC o ang sino mga relihiyon. Ang nag-utos nun, yun Diyos ang nag-utos nun. Ewan ko kung yun ang Diyos niya. Kasi yung Diyos namin sa Biblia Yung Diyos ni Abraham Diyos ni Moises Kung sasabihan mo dugo, dinuguan, iniinsulto mo, hindi si Marcoleta. Iniinsulto niya yung Diyos. Papayag ba kayo niyan? Diyos na iniinsulto? Papatuloy niya ba yung tao na yon? Sabi sa Biblia, ang tawag sa taong iniinsulto ang Diyos mangmang Hindi ako may sabi niya, Biblia. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay... Tinatawa nila siya makitang ganyan. Hindi aya totoo 18 Marines. Anong 18 Marines na naman? Hindi to utapang 18 Marines. Usapan na to, malawak ang korupsyon. Ba't mo isisingit ang 18 Marines dito? Yung 18 Marines, bahagi lang yon ng mga investigasyon. Kayo naman. Dito pinag-uusapan dito, yung nangyaring korupsyon at dapat notasin at dapat tuklasin. Payag kayo, hindi tutuklasin to. Sabihin nyo lang sa amin na maaga. Sabihin nyo, hindi na kami papayag. Ayaw na namin mag-imbestiga. Sabihin nyo lang sa amin para maunawaan namin. Sabihin nyo lang sa amin. Marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Totoo yan. Totoo yan. Mananagot ang big fish dito. Samantalahin nyo na. Yung big fish na yan,
masaya pa buhay mo ngayon, nakakatulog ka pa. Dahil siguro nasa posisyon pa siya, 'di ba? Pero once na ako 'pag kumilos ang Panginoon Diyos, walang Panginoon Diyos na nagpabaya, lalo na sa nagtitiwala sa Kanya. At walang Panginoon Diyos na hindi niya binagsak ang nakakagulo sa buong mundo. Lahat alam ko na binagsak niya. Ang Babylonia binagsak niya. Ang Jericho binagsak niya. At ang Sodoma at Gomorrah binagsak niya. At minsan niya nang ginunaw ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Ibinagsak niya ang sangkatauhan dahil sa kasamaan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi magtatagumpay sila? No. Sasabihin mo ngayon, walang investigasyon kasi wala namang kurakot? Ano to? Imagination lang na wala na 1 trilyon? Mabuhay po kayong lahat Okay. at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Okay po. Maraming salamat sa inyo si Senator Danny Marcoleta. At dito tayo ngayon sa isang pahayag dito kay Mike Defensor. Pakinggan natin si Mike Defensor. Bali sa interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Alas magkasunod yan, sir. Tamarin ba o sa ibang lugar? Iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So, tama rin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Sino? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Ito yung bandang huli yata na hindi napapanood ng iba. Kasi ang hirap sa kanila, di tinatapos yung video tapos mag-react. Ako tinatapos ko 3 oras na hearing. Tinatapos ko talaga para alam ko yung buong kwento. Meron? Sarge. Right. Tignan mo, sabi ba naman nagko-comment yan ba mga itsura namin pagkakatiwalaan? Grabe kayo. Mga Marisya, malaki katawan, mga brusko. Yan ba pamantayan nyo? Yan kasi pamantayan na nila Ang pamantayan kasi ng kabataan ngayon, yung malalambot. Oo, yung biri mo, sasakay ng jeep, ang laking tao na may teddy bear. May teddy bear sa likod ng bag. Tapos yung mukha ay punong-puno ng kolorete. Kalalaking tao. Yun ang gusto nila ngayon Yun ang gusto ng ibang pinklawan ngayon Ayaw nila yung lalaki, brusko, ganito itsura. Lalaki, style. Eto masama sa kanila ngayon. Pero yung mga tao na pitatanggol nila, yun, may pulbo sa mukha, kalalaking tao, nag-lipstick. Ha? May bag, sasakay ng jeep. Ha? May teddy bear, may Hello Kitty sa loob sa keychain ng bag. Ha? Yun. Yun ang mga gusto nila. Hindi ko nilalait yung mga ganon, pero yung mga kadalasan yung mga ganon, nagsasalita na walang katwiran. Nakakita lang. Hindi lang, Roger. Yung mga legend na kasi, sir, hawak ng agent, sir. Confidential, sir, na minsan siguro, sir, makalusot, sir, hindi namin, sir. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger. Kahit isa sa video, sir, sa ni Butaldi. Ledger. Wala. Yung libro, notebook. Sorry ganito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. O yan logbook. Ayan, logbook Yan ba, hindi mo iimbestigahan yung logbook? Mga in out na mga sasakyan. O, ayan in out na sasakyan. Makikita mo naman kung peke At makikita mo sa sulat ng ballpen. At tandaan mo makikita mo kung kasusulat pa lang o matagal na sinulat. Siguro mga 2 linggong sulat at 1 buwan na sulat, hindi mo madedetect. Pero alam mo yung sulat na matagal na 1 taon nakalipas. Try mo. Kumuha ka ng notebook mo. Magsulat ka ng ballpen doon, lalo na ang kalamitan kasi gamit ng mga gwardiya dyan,
yung Panda. Hindi sila nagamit ng pilot eh. Kasi mamahal ang pilot eh. Magsusulat ka na naman, papilot ka pa. Ang gagamitin mo diyan Panda kadalasan na ballpen. At yung ballpen na mumurahin lang, hindi click, ginaganon. Kasi yung pag Panda, tatakipang pa eh. Ang kadalasan ginagamit ng gwardiya, hindi click. Parang di matuyuan at sinasabit lang dito. Para isang kuha lang, yung mamumurahin lang yung mga yun. Hindi ka naman bibili mamahaling ballpen eh. So sa madaling salita, pag mumurahin ballpen lang, pag sinulat mo sa libro yan, after 1 year, bumaba ka sa likod. Kaya pasin mo, pag matagal na notebook na sa mga estudyante, pasin mo sa mga estudyante, pag matagal na yung notebook na hawak niya, yung likod, hindi mo na malaman kung saan sinulat eh. Bakit? Tumagos na yung sulat sa likod eh. Bakit? Matagal na eh. Ang pagkakasulat eh. Pero yung bago-bago lang sulat, hindi nagiging ganun. Kaya ibig ko sabihin, alam mo kapag ang sulat ng ballpen matagal na o hindi. Ano ibig ko sabihin? Tignan mo yung logbook ng sasakyan. Kung matagal na yung sinulat, kung ang sulat at tugma doon sa sasakyan ng deliver, ibig sabihin totoo, pinasok yung sasakyan doon. At saka mo re-review yung kung may CCTV. Ganun dapat ang investigasyon. Ako nga, alam ko yun eh. Vlogger lang ako eh. Alam ko yun eh. Ewan ko sa mga totoong investigasyon. Si investigador, sabi si Pinky, magaling investigador yan. Hindi nga niya ginawa yun eh. May ginawa ba siya doon? Hindi. Tinignan lang niya yung 18 Marines, okay na. Nakapokus siya sa 18 Marines. Bakit? Ang investigasyon ba umiikot na sa 18 Marines? In and out na sasakyan. Yes, sir. Dated, 2015. Okay na yun. Basta kapit niyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge, wala. Wala na. Tony Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako sir yan. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming, Biro mo, ebidensya pa susunugin. Ba't susunugin? Kung wala tinatago. ganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon na matandaan ko. Hindi ba sa mga agency ng gwardiya, sa mga agency po ng gwardiya, hindi po ba pag kayo ay, di ba may mga logbook hinihingi nyo, ang inyo bang files sinusunog na kagad after ilang buwan lang? Di ba alam ko, pag sunog ng files o pagtatapon ng files, 5 taon eh. Ang pinakamababa, 3 years na eh. So 2006 pa lang ngayon, kung naganap ng 2023 yan, hindi pa na, andyan pa yung mga files. Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano listahan at merong Mga nakalista sir. yung logbook. Yes sir. Kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Coordinate? Okay. From the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran. Okay, kanina pa tayo nagtatanong. Tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kay Lieutenant Senior Grade Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre, na kaibigan ko yun, hinahamon ko yun. Umakyat kami sa bundok at talaga matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo nilitaw dito. Lumitaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba ay bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol.
Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Isipin mo, ipagtatanggol mo bayang Pilipinas? Dahil sa korupsyon, ayaw nilang kumilos. Sasabihin nila, bakit kami kikilos kasi hindi naman totoo 18 Marines. Uulitin ko, hindi 18 Marines ang pag-uusapan dito. Yung nangyaring korupsyon ay nang pinag-uusapan dito. Yung nangyaring kuwaan ng malaking pera, kaban ng bayan. At bahagi lang ang 18 Marines sa usaping ito. Hindi porket, palagay natin hindi totoo 18 Marines. Hindi porket hindi totoo sila sa piling mo, wala nang investigasyon at wala nang korupsyon. Nananatili, andito pa rin yung korupsyon at may big fish. Doon sila naliligaw Maraming salamat, Colonel. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay dito po tayo nabigyan ko kayo ng panibagong kaalaman. Isang mas sustansyang pag-uusap, isang komentaryo na punong-puno ng karunungan, at isang talakayan na napakamakabuluhan. At dito ay matututo kayo, mabubuksan ng inyong kaisipan. Talagang lahat dito ay napag-uusapan. No? At talaga hinihimay-himay natin at di tayo papayag na katulad ng iba na ginagawa nila pangkaraniwan lang. Dito hindi po pangkaraniwan. Ang usapan dito ay malalim at ipinapaunawa ko sa inyo isa-isa. Di ba? Based on Bible, based on science, based sa katwiran. At yung tama, walang bias. Kung sino managot, kung sino may kasalanan, managot. Di ba? Ganun lang yun. Magpatawag ng malaking investigasyon. Yun lang yun na hindi pa nila ginagawa sa kasaysayan ng maanumalyang flood control issue na to. Maraming salamat, ingat lagi kayo, at kay Senator Dante Marcoleta, basbasa nawa kayo ng Panginoon Diyos. Ingat lagi kayo, ganito lang po, paalam po sa inyong lahat.